Sumagsak ka na naman. Hindi Yan ang sinasabi ko sa'yo. 6/10 ako. 6/10 ka? Talaga. Oy, ako 7. Kasi may correction akong isa kay ma'am. Ano to? Baong ko yan, sir. Ano ba yan? Baon mo? Oo. Hotdog sandwich? Oo. Hotdog sandwich! Baon! Patikim nga! Patikim ako! Patikim lang eh. Kala mo naman wala pa baon sa akin mama ko. Gusto ko lang tikman. Ikaw? Ay, siya ko. Ito. Burger. Ano yan? Hopia ni Doraemon? Ano yan? Cupcake? Ano yan? Frisbee? Bakit? Ano bang ulam mo? Ano? Hindi naman sa pagmamayabang. Oo. Pero yayabangan ko na kayo. Oo. Ha? Nakita mo ba ako mag-aliw? Ano ang pinabaon sa'yo ng mama mo? Paano sa'yo ng mama mo? Kasi ito lang naman ang baon ko. Oh! Alam mo kung ano yan? Ano yan? Yan ay Pinoy cheesesteak sandwich. Cheesesteak Oo. Kasi atleta ako eh. Diba? Kailangan ko ng mga dagdag na nutrients, pare. Poboy sandwich. Pare, tingnan mo. Kalahating kilong hipon yan. Grabe naman. Diba? Di ko naman sa minamatay ang baon mo, pero teka, patikim nga ako yan. Sarap naman eh. Ano nangyari sa tinapay? Pero kasi, Oh. baka mayabangan kayo sa akin Oo. eh. Kasi marami pa akong extracurricular activities. Ano? Di mo na mabanggit eh. Extracurricular? Oo. Eh, meron naman ako nito. Ay, ang yabang talaga. Tingnan mo, banh mi, maraming vegetable, pampa-healthy and strong. Ay, Grabe naman mama mo. Ay, syempre, love na love ako ng mama ko, diba? Pero alam nyo ba, Oo. love din kayo ng mama ko. Ay, talaga? Oo, kasi tig-iisa tayo dito. Ah. Oo. Share-share na tayo. Share-share tayo. Sabi ko na lang yung baho. Sige, mamaya, pengi ako mamaya ha? Oo, pengi Hindi ako ako. din, patatago ko na rin. Sige, sige. Pero kasi, eto yan. Oh. Ngayon ko lang kayo mabibigyan. Dapat kasi, yung mga nanay nyo o kaya tatay nyo, marunong gumawa nito. Paano yun? Yung mama ko, pansit lang alam eh. Eh, nanay mo, ano alam lutuin ng nanay mo? Ano? Pork chop. Pork chop. Oo. Alam ko na. Yung mga nanay at tatay nyo, hindi nanonood ng Ninong Rai. Ay, sino ba yun? Ninong Rai? Yung vlogger na gwapo. Parang wala naman. Parang wala. Meron. Wala akong nababalik. Tapos nagluluto yun. Baka naman, baka naman. Ay, nagluluto. Ay, oo, yung maingay sa internet. Oo. May ano dito. Oo, may yung para may ano. Si Katyo kasi may nanonood dito eh. May bangaw yata. Malaki yun dito eh. Paki yung natinaman may mukha dito. Kita yun dito. Yung talaga nung pagkalipat ko ng channel. Uy, pake. Pero nakakatawa siya, di ba? Oo, nakakatawa. Oo. Pupunta ka dito sa... Ikaw, bakit ka nadadala ng cellphone sa school? Bawal magdala ng cellphone sa... Ay, hindi, varsity ka nga. Varsity ako. Oo nga pala. Type mo dyan sa YouTube, Ninong Rai. Ayun, yung paki nga, oo. Hindi, yan. Hindi, ito. Sige, ayan. Panoorin natin. Sarap ng hotdog ko. Kuya! Subong-subo na ako eh. Ano ba yan? Sorry, hindi. Ito kasi may padala, oh. Uy, ano to? Ang daming question mark ah. Galing Ladies' Choice. Pare oh, ayun oh. Ay, laman na ito. Uy, yung hotdog ko. Teka lang, ang laki po ng padala nyo. Wait lang po ah. Sige natin sa gitna. Hey, Ninong Rai! Here are 3 secret mayo flavors for you and your squad. Have a taste and see which one perfectly matches your vibe. PS, sharing is caring. Oh. Oh. Who do you think would love the 2 other flavors? Okay. 3 flavor, pare. Chicherya kaya to? Ah, hindi. Ano siya? Dressing. Pwede bang tikman to, sir? Pwede ba to? Pwede? Uy. Okay. Creamy, pare. Tamang-tamang balanse ng lasa. Feeling ko magustuhan ni Ian to, tsaka ng panganay ko. Hindi ikaw ah. Tsaka yung panganay ko. Parang bagay ito sa sa bata, di ba? Next, ito naman, pula. Uy, question mark uli. Parang ano to, pre ah? Parang martial artist. May sipa pa. May kick ng konti. Tapos, gano'n din. Meron din konting tamis. Tapos may savoriness. Akin to. Bagay sa akin to. Bagay sa akin yan. Last. Uy. Medyo brown. Lagyan natin dyan. Uy. Medyo chunky to ah. Medyo pamilyar. Uy, medyo kakaiba yun ha. Alam ko kung ano to. At sure ako magugustuhan to ng asawa ko. Ito yung mga tipong may konting twist ng konti, pero medyo pamilyar din. Ano ba? Hindi ba to pwedeng i-reveal? Ano ba to mga to? Ito, yan. At parang ayaw pa ibigay sa akin, sir.
Cheddar cheese mayo, pare. Ito, ano to? Ayan yung isa, oh. Tignan mo. Okay. Roasted garlic mayo pala to, pre. Eto may idea na ako kung ano to. Sige, ano yan? Ay, hindi. Oh, yan na. Oh, di ba tama ako? Spicy mayo, yun mismo yung nasa isip ko, pre. Meron silang mga pagkain na nakadrawing dito, na suggestion. Pero, meron akong naisip na mas maganda. Ay, bida-bida ka pala. Ay, sir, wala sa script yan. Sorry. Okay to mga flavored mayonnaise ladies choice di ba? Tapos meron nga nakadrawing sa harap, tulad nitong cheddar. Hindi, cheddar pala talaga yung nakadrawing dyan. Pero yung isa kasi, fries, tapos yung isa may chicken siguro yun, di ba? Pero kasi, nagsimula ang episode natin dito. Pre, may hawak akong sandwich, di ba? So, gawa kaya tayo ng sandwich 3 ways. So, gagawa tayo ngayon ng 3 sandwich, pare, gamit nga itong mga ladies choice flavored mayonnaise. Isa-isahin natin. Cheddar cheese mayo, pare. Naisip ako bigla. Napanood ko sa movie na Chef. Actually, hindi pala sa movie na Chef. Pero meron din kasing ano doon. Ang sikreto daw sa magandang grilled cheese sandwich, at ginagawa ko dati to, ay mayonnaise. Sabi ko, ha? Maglalagay ka ng mayonnaise sa grilled cheese sandwich. Tinry ko, masarap nga siya. Hindi mo na kailangan maglagay kasi ito hindi, maglalagay ka pa rin ng cheese para maging grilled cheese. Pero actually, baka pwedeng hindi na. Rekta mo na, di ba? Ang galing no. Pero hindi yun yung gagawin natin. Para bigla lang. Bida-bida ka na naman. Sabi ko na. Hindi, may digital copy naman ako ng script eh. Wala Ay, sir. Wala dito. Ang gagawin natin dito, pare, pwede naman talaga yung grilled cheese sandwich. Pero gusto ko medyo mas special ng konti, pare. Kasi ang idea ko dito, papabaon ko to sa anak ko. Tapos, sasabihin nung mga class niya, "Hey, Anye, what's your baon?" This is my baon look because my daddy loves me so much. O, diba? Ganun yun. Kasi ang balak kong gawin dito, parang Philly cheese steak sandwich, pero Pinoy. Cheese steak sandwich, pare. Next, eto, yung spicy mayo, eto yung hinipa ko kanina. Aray ko. May muscle pala ako doon. Mahilig ako sa maanghang. And I'm sure, maraming tatay dyan na mahilig din talaga sa maanghang, di ba? Dapat si George. Ayun lang, kakapanga. Sa mga naghahanap kay George. Halika dito. Si George po ay hindi natanggal at pinalitan ni Andre. Hindi po. Si George po ay kakagaling lang sa paternity leave dahil nanganak na si, ano pangalan? Gio Ninong Ray? Yeah. Gio NRBP. Parang hindi masyadong halata, no? Hindi masyadong halata. Pero sige na, bumalik. Si Andre, tumutulong-tulong sa amin yan dito. Kaya talaga ako nahilig sa maanghang, pare. Kasi yung tatay ko dati, yung pinapulutan na sa gabi, pinapabaon sa akin sa umaga. Kaya ka nasanay. Kaya ako nasanay. Pero, anday kong pwedeng gawin dito. Pero yung anghang niya, yung natikman ko kanina, may sipa, pero hindi tumatambay. Yun ang gusto natin. Ang hirap kasi lang tumatambay yung anghang, pre. Kasi yung anghang, compounding yan di ba? So, ang gagawin natin dito, banh mi. Ang gagawin natin dito, pare. Kasi, nung napunta kami sa Vietnam, talaga ang sarap ng banh mi. Tsaka ang banh mi kasi, magulay. Gulay man ako. Spicy na gulay na sandwich, pasok na pasok yan, pare. Last, etong ating roasted garlic, pare. Napakasarap niya, manamis-namis ng konti. Tapos meron siyang konting sharpness ng bawang, pero muted na kasi nga roasted na siya, pre. Tumatamis ang bawang pagka ganon, di ba? Ano ba pwedeng gawin natin dito? Masarap ang garlic shrimp, di ba? Masarap ang garlic shrimp. So maghanap tayo ng hipon na pwedeng gawing sandwich, pare. Gagawa tayo ng shrimp po boy sandwich, pare. Hindi ko alam kung narinig nyo na ba yung shrimp po boy sandwich. Kasi dito sa atin, pre, medyo may kamahalan ng hipon. Sa atin, kapag may hipon, at talaga sasabawan mo yan, sisigang mo yan, pre. Para pati yung sabaw, sulit, nandun yung lasa ng hipon. Technically, ang po boy, ang shrimp po boy sandwich ay para siyang breaded na hipon. Mas papalaman natin sa tinapay, pare. Teka lang, speak of tinapay pala. Ito ang tinapay natin. Ngayon, teka lang, ito lang. Naniniwala ako! Ano? Na ang sarap ng isang sandwich ay nakarely sa dalawang component. Kasi pre, napakaraming component ng bawat sandwich at yun actually yung gagawin natin. Ipe-prep muna natin lahat ng components tapos saka lang natin siya i-assemble sa dulo. Kasi ganoon naman talaga dapat Kasi ang sandwich, lumaki ako. Alam kong sandwich ay mayonnaise tsaka tinapay lang. Peanut butter o tinapay lang. Ano pa ba? Liver spread tsaka tinapay lang. Pero ang sandwich ay ibang bansa ay celebrated. Napakaraming laman yan. Ang dalawang component na talagang para sa akin naglalabas ang lasa ng sandwich ay una sa lahat tinapay, pangalawa ay dressing. Anything in between. Basta maganda yung tinapay mo, tsaka maganda yung dressing mo, panalo yan. Pare, kahit lagyan mo siguro ng plywood dyan. Huwag naman. Pero
Ang tinutukoy ko, basta masarap yung dalawang elemento na yun, almost anything na ilagay mo sa gitna, wag lang siguro papaya, papayang hinog si Alvin ayaw dun sasarap yan pare. So ang tinapay natin dito ay banh mi. Kasi ang una ko talaga naisip dito ay yung Vietnamese banh mi nga talaga, di ba? Tapos naisip ko, bakit hindi na lang banh mi ang gamitin natin sa lahat? Ngayon, eto, tayo mga Pilipino, ang tinapay lang na karaniwang alam natin is pandesal o kaya tasty. Ngayon, di tayo masyado mahilig sa ibang tinapay kasi may mga kilala ako na kumakain ng halimbawa baguette. Medyo matigas ang baguette. Kung ano yung tinapay na masarap para sa inyo, gawin nyo. Nagkataon lang na gusto ko tong tinapay na to. Ang pagbubuo ng sandwich ay mostly about balance lang. As all things should be. Ngayon, ang balance, it means different things. Pero, etong banh mi, na una natin gagawin ngayon, ayan talagang para sa akin, pinaka well-balanced na sandwich. Iba kasi sobrang rich. Iba naman, sobrang may element na umangat. Ito, balance talaga. Magsimula tayo dun sa protina natin, pare. Manok. Pare, meron tayo ditong boneless quarter leg. Kung anong timpla ang gusto mong ilagay dyan, bahala ka na. Asin, bawang, pwede. Kahit ano na kasi yan pwede. Ito, toyo. Lagyan natin ng medyo Pinoy touch ng konti. Ketchup, pare. Sa sobrang daming elements niyan, makukuha niya pa rin yung balance na gusto niya, pare. Mamaya meron pa tayo iba ilalagay dyan. Ito. Hindi na to authentic, Hindi na to authentic. Sariling ano. Yan ang paggawa ng sandwich, pre. Sa panlasa mo talaga. Sa sobrang daming components yan, lahat yan pwede mong laruin. Paprika. Tapos siguro okay na sa akin yan. Hindi, nahawakan ko na. Baka pwedeng pakitaktak ng paminta dito. Hindi paminta yan. Papinta nga yan. Sige, takbo pa. Yan, paminta. Okay na. Thank you. Lahat ng ginagawa natin dito ay hindi authentic. Pinipili-pinice na natin to kasi mga Pilipino naman yung kakain nito, di ba? Pwede nyo i-marinate ito ng matagal, pero pwede nyo rin na lutuin na ngayon yan. Para mabilis tayo, pare, lutuin na natin agad yan. So, oil of your choice. My choice is... Chicken oil. Okay, kala ko di nyo alam Dahil medyo makapal to, okay lang na medyo malamig pa at ilagay nyo. Hindi rin kasi pwedeng sobrang mainit kasi masusunog to kasi may ketchup yan, di ba? Kahit wala tayong asukal nilagay, ang ketchup, may tamis yun. So, ilagay nyo na dyan. Habang niluluto natin yan, pare, doon naman tayo sa isang madalas na component din ng banh mi at yun ay liver pate. Na isa na namang French influence, pare, na ginawang sarili, inangkin ng mga Vietnamese. Hindi naman siguro inangkin, kundi inadapt nila sa panlasa nila. Niyakap, tama, niyakap. So meron tayo ditong atay ng manok. May nakikita pa akong puso. Usually kasi nakadikit ang atay talaga sa puso. Hindi po natin kailangan yun sa pagkakataon na to. Ngayon, meron tayo dito gatas. Kung bakit ka naglalagay ng gatas, yun para malesen yung medyo irony na lasa ng atay, yung unpleasant na lasa ng atay para sa nakararaming tao. Ako, personally, hindi ko na ginagawa to kung para sa akin naman talaga kasi okay naman sa akin ng lasa ng atay. Ngayon kung ikaw ay mahina sa atay, you are weak in the liver, sorry. Pwede niyong gawin to para lang malesen siya. Tapos i-set aside nyo lang dyan. Hindi, rep na lang muna natin, pre. Rep mo na lang muna yan. So mamaya gagawin nating pate yun, pare. Basically, liver spread. Yun yung gagawin natin dyan. Habang ginagawa natin yan, meron pang isang component ang banh mi, pare. At yun ay pickles, pare. Parang quick pickle lang siya. Ang dalawang paborito ni Alvin, labanos at carrots, pare. Tuwang-tuwa ang paring Alvin ko nito. Best combo ever. Best combo ever. Luya na lang, pre. Holy Trinity na yan. Ng mga paborito ni Alvin, di ba? So, labanos na pinabalatan ko na, hiwain lang natin ng mga ganere. Siwain lang natin to. Para mas manipis ng konti sa fries. Yan. So, ito na yung labanos natin. Check lang natin yung chicken natin. Medyo nananalsik na siya. Yun. Saka sakali lang, no, na niluluto nyo ganyan. Tapos, nagkapurit-purit yung balat. Wala namang problema doon kasi i-chop din naman natin to, pre. Next natin, pare, carrots. Konti lang. Kasi mas gusto ko talaga dito yung labanos. Pakitakwil na ako ni Alvin bilang kaibigan Bin, paano pag sa birthday mo? Sinerban kita. Sagot ko, pakain mo sa lahat. Pero puro carrots. Ayun. Alam mo, yan ang mga complexity sa buhay ni Alvin. Ayaw niya ng carrot, pero gusto niya ng carrot cake. Carrot juice, Bin. Ayaw mo ng carrot juice? Lalagay natin yan dito sa isang bowl. Tapos lalagyan natin ng maraming asin. Yan. Tapos lamutakin lang natin yan. Tapos, agad-agad mapapansin yan, magpapawis yan. Yung gulay na yan. Gusto lang natin na lumabas ng konti yung yung moisture niya bago natin i-pickle ng konti. Kasi eto ay quick pickling lang to. Pero kapag to, i-stay nyo sa ref, pwede pa rin naman talaga ng matagal. Tayo lang natin ng konti, magpapawis yan. Ngayon, gawin natin yung ating brine mix para sa kanya. Hindi naman talaga brine, pero pickling mix. Suka, pare. Ha!
Sugar with pre-ants. Mas masarap yan, pre. Sabi nga ni Regine Velasquez, papaganda ng boses yan. Hindi ko talaga alam kung sinabi niya yun. Ha? So, white sugar. Medyo marami, pre. Ang atsara, matamis di ba? Asin. Tapos, wiwis na lang natin to hanggang matunaw yung asukal. Yan. Pagkatunaw na, pwede na yan. Ngayon, balikan natin tong ating labanos at carrots sa may asin. Babalawan natin yan, pre. Hanggang matanggal lahat ng alat. Yan. Tikman nyo isang piraso labanos. Kung di naman sobrang alat, may alat na konti, pwede na yan. Ubuhos lang natin yan dyan. Lubog nyo lang. Yan na yun, pre. Alvin, ikaw daw. Si Amity. Maya-maya ng konti, mas okay yan, lalo bukas, di ba? Oh. Okay, di ba? Ang dali lang. Oh, rep na muna to. Tapos, parang ano? Montana. Parang mansanas, tama ka, ang lutong, di ba? Kunin mo na yung atay, hindi gagawin na natin yung patay natin. Bago tayo gumawa ng patay, hanguin na natin ang ating manok. Ang ganda, pre. Uy! Pare, tinan mo naman yan. Oh. Diba? Tapos, yun nga, magpapatay na tayo. So, ito yung atay natin. Pansin nyo, nag-discolor agad yung gatas kasi may mga kumatas na kung ano-anong elements nga dyan. Babalawan lang natin. Tanggalin lang natin yung gatas. Yan. Sibuyas, pare. Gigilingin naman natin to para maging paste. So, huwag kayo masyadong ma-pressure sa klase ng hiwa. Knock-knock, gusto nyo? Knock-knock? Banh mi! Ang topic sandwich. Eh di, para mas maganda. Ladies first flavored mayonnaise. Gusto mo, di ba? Sindihan na natin to. Tapos, mantika. Konti lang. Masyado marami. Sandwich. Ang knock-knock natin. Hoy! Ang bilis naman! Who's there? Ladies' choice flavored mayonnaise. Ay, grabe! Oh, ladies choice flavored mayonnaise who? Ladies' choice flavored mayonnaise. Alright! Galing yan. Alam mo, hindi namin planted yon. Hindi planted yon. Hindi ko alam paano niya nakaisip yung lintik na yon. Sana ako nakaisip no, nakakahiya. Lagyan na natin yung sibuyas dyan. Sabayan na rin natin ng bawang. Isa lang natin ng konti yan. Hindi naman masyadong kailangan brown na brown. Okay na yan. Lagyan na natin yung atay natin. Yan. Konting asin. So, yan na natin maluto yan. Tapos, tapusin natin yung patay natin. So, yung atay natin, okay na, luto na. Gawin na natin paste yan. Maglagay muna tayo ng malamig na tubig. Pwede rin naman talaga yelo. Lagyan na natin dito sa food processor natin. Konti lang. Para lang kasi mainit to Para lang hindi malusaw yung food processor natin. Yan. Tapos, giling. Pwede nyo ba itong gawing as complicated as you want? Pero siguro simplihan na lang natin. Paminta. Konting asukal, konti lang. Konting asin. Tapos, check natin. Pagka lumamig yan, mas lalapot yan. Ayan. Spreadable na siya. Ngayon, kung gusto nyo siyang mas patigasin pa ng konti, pwede nyo lagyan ng breadcrumbs. Pero ako, okay na sa akin yung ganyan para purong-puro. Marami pa kayong pwedeng ilagay dyan. Ito, harot ko na lang to, pre, Konting Worcestershire sauce. Konti lang, mustard. Pero dun pa lang sa pre, sa giniling na atay, okay na kayo dun. Giling. Natin. Sarap. Pero since sandwich naman to, kontrolado nyo bawat component. Kung hindi nyo trip yung lasa ng atay, pwede nyo namang wag nalagyan ito. Pero medyo malungkot pag wala nyan di ba? Tapos sa ipaparis natin dito, pero mamaya pa, ay eto, ang ating Ladies Choice Mayonnaise Spicy. Pare. Sabay-sabay natin bubuin to. Ginagawa lang natin yung mga components ngayon. And I think, okay na yung components natin. Meron pa pala tayo, pipino. Pero isa-slice ko na lang to mamaya, added crunch. Pero basically, yun na tayo. So ngayon, siguro pwede na tayo magsimula dun sa ating pangalawa. And yun ay ang ating shrimp po boy. Pare, ito mabilis lang. Shrimp po boy, pare. At napakarami nating hipon dito. Uy! Pinabalatan ko na. Pagkakataong to, tanggal din pati yung buntot. Hindi natin kailangan yon, di ba? So, eto, may mga spices tayo dito na pagtitimpla natin dito. Garlic powder, onion powder, cayenne pepper. Ano yan? Maanghang yan. Pero, konti lang naman yan Konting bango lang, pre. Paminta. Siyempre, asin. Lamutakin lang natin yan. Pwede kayo maglagay ng itlog, pwedeng hindi, pero parang gusto ko maglagay ng isang itlog. Pahinga ako para lang ma-ensure na maganda yung coating natin. Walang itlog? Hindi pala natin kailangan maglagay ng itlog. Okay na pala yan. Okay na pala yan. Oo. Hindi talaga kailangan. Hindi kailangan. Ang coating yan ay eto, pare. Polenta, otherwise known as durog na popcorn, pre. Para siyang mais na tuyo na dinurog. So, durog na popcorn nga talaga. Nagtry ako dati magdurog ng popcorn. Polenta nga yung lumabas. Kaso, hindi siya ganun ka-fine, pare. Buhusan natin yan, Dayan. Knock-knock. Oy! Who's there? Sunday. Sandwich who? That's the moonlight sandwich pan after the sun goes down. Okay. It's not that evil, pare. Not bad. Timplahan lang natin to, konting asin lang. Tapos, pusa natin yung hipon natin dyan. Tapos balutan na natin.
Hindi ginagawa talaga tong sandwich na to dito sa atin kasi may kamahalan talaga. Tapos testing tayo, testing tayo. 1 piraso lang. Tingnan mo natin kung maganda yung kalalabasan. Tingnan mo, ang ganda ng hipo natin. Prito na natin itong mga to. Why? Huwag masyadong dikit-dikit. Although hindi naman yan tulad ng tempura na magdidikit-dikit talaga kapag inanon nyo. Oo, medyo tuyo naman siya, diba? Siyempre, mamaya ka pa bubuin, pero spoil ko na kayo. Ang gagamitin ko dito ay yung ating roasted garlic pa. Spoiler! Kaibigan mo yan, kaibigan mo yan. Nakakatawa ka, no? Okay na yan, pre. Huwag natin overcook, ha? Tingnan mo. Camera 2, ikay tumingin. Ang ganda. So ngayon, luto na yung hipo natin. Siguro, meron pa tayo isang component, pinakagulay component niya. Madali lang to, pre. Siyempre, may gulay component ditong po' boy sandwich na to, pare. At usually, ang nilalagay talaga dito ay iceberg lettuce, pre. Pero kasi, dati nung 90s o kaya early 2000s, marami pang nabibili yan, eh. Sa palengke ngayon, hindi na masyado. So, pinili ko na lang to. Romaine lettuce na lang ang pinili ko. Kasi, yung puti nito, parang ganun din, yung lutong. Tanggalin lang natin yung core. Hiwain natin ng ganyan. Kaya natin sa isang bowl, kamatis. Yung kamatis natin, kailangan natin tanggalin ng laman loob. Yan. Siwain lang natin yan ng haba-haba. Long-long. Ayan, okay. Tapos, lagay na natin yan dine. Feeling ko ito ay parang ano lang eh. Simpleng salad lang. So, feel free na maglagay pa ng kung ano-ano dyan. Huwag nyo na lagyan ng grilled chicken. Hindi na gano'n kasi may ano ka na, diba? Titimplahan lang natin ng Titimplahan lang natin ng konti ito. Mustard. Huwag masyadong kasi maraming taong ayaw ng mustard. Konting asin, konting paminta, tapos lemon. So kung mapapansin nyo, hindi talaga siya parang salad na salad in a sense na parang kakainin mo siya on its own. Hindi siya ganun. Maasim siya, pre. Kasi ito ay component pa rin ng sandwich. Hindi naman lahat, pero karamihan ng sandwich talaga ay merong acidic component para talaga sa balance. Pero yung last natin, parang wala. So very rich tong tong last sandwich natin. Pero ito, balance to. As all things should be. Yan, pigaan lang natin ng konti. Konti lang, baka masyado umasim. Saluin lang natin ng konti. Kailangan hindi siya lunod na lunod ha sa mustard kasi matapang nga yung mustard. Tapos ayaw nating siyang malanta agad yung gulay natin. Yan, and basically that's it, pare. Ito na yung natin, yung hipo natin. Tapos ito na yung gulay component natin. Tapos yung dressing natin is yung roasted mayo. So kompleto na tayo, pare. Again, sabay-sabay nating bubuin yung sandwich natin. Kompleto na yung components ito. So siguro, dito tayo sa pangatlo, pare. At sa lahat, ito ang pinakamadali. Bago tayo magsimula dun sa huling sandwich natin, salang na natin yung mga tinapay natin, pre. So may oven kami dito. Kung ayaw nyo ng tostadong sandwich, wala naman siguro problema. Kami gusto namin. Lagay lang natin yan dyan. So yung last sa sandwich nga natin, pare, ay Pinoy cheesesteak sandwich, di ba? So madaling-madali lang talaga to, pre. Pero dahil nga hindi ito authentic, hindi ito Philly cheesesteak sandwich. Ito ay Pinoy cheesesteak sandwich. Gagamit tayo ng mga ingredients na malapit sa atin kasi pag i-research ko, steak talaga yung ginagamit nila doon, pre. Rib eye. Tapos ang weird doon, buo nila isasalang yun, tapos saka nila dudurugin ng ganon, di ba? Ngayon, hindi ganon gagamitin natin. Ito kasi mas mura, tsaka mas madaling mahanap. Beef sukiyaki, it's all because of you. Sindihan na natin yan. Mantika, konti lang. Ito ay hindi gigil na gigil ang luto, par. Medyo light lang yung luto niya. Medyo kalmado ba? Lagay mo agad yung sibuyas dyan. Kasi gusto lang natin magpawis yung sibuyas. Kuha tayo ng ating beef sukiyaki. Tapos pagpantay-pantayin nyo lang. Yan. Tapos hihiwain natin yan na medyo maliliit na ganon. Make sure yung makukuha nyo is yung hindi malited, pare. Paano yung malalamang hindi malited? Naka-display lang naman doon. Yari kayo, tindero ng karne. Wala. Huwag kayong bibili doon. Sir, beef sukiyaki. Sir, natatapakan mo yung paninda ko. Sorry. Beef sukiyaki, sir. Ganito nag-alok agad. Amak na amak magbenta. Ingat kayo dyan. So, ganito gagawin nyo. Natapakan mo yung paninda ko. Umusod ka konti. Sorry. Malitid ba yan? Umiwas ng tingin. Huwag ka agad bibili doon. So, kunyari hindi malitid yung tinda niya. Ganito yan. Malitid ba yan? Kapag hindi umiwas ng tingin, yon, sure yon na hindi malitid yon, pre. Tapos, ilagay na natin to sa taas niyan. May mga nakita ako, sabi doon, huwag nyo agad aasinan yung sukiyaki. Siguro nag-a-apply lang yun sa, yung karning ginagamit nila. Siguro nag-a-apply yun sa klase ng karne nila, pero ako, aasinan ko kaagad. Tatakpan natin yan, tapos aantayan lang natin na medyo magpawis ng konti yung karne. Hindi dito natutusta yung karne, dito sa recipe na to. Pero sa totoo lang, imagine mo yung pre, imagine mo ba? Ini-imagine mo. Yan, perfect. Tostadong karne sa samgyupsal, tapos sasaw mo sa keso. Parang ganoon din naman siya, di ba? Parang ganoon din naman siya. So, kung gusto nyo tostado, wala namang problema. So ako, ganito lang yung method ko. Pero basta importante dyan, yung ating karne, sibuyas, at yung keso ilalagay natin mamaya. Plus, yung ating, pare, cheddar cheese flavored mayonnaise. Yan, bagay na bagay yan, di ba? So hintayin na lang natin to, pare.
Yan. Usually, pre, niluluto itong cheesesteak sa flat griddle. So ngayon, sinubukan ko siyang ilagay dyan kasi gusto kong i-emulate yung flat griddle. Kaso sa griddle pala, pre, ang ano kasi doon, eto lang yung pinaglulutuan mong space, pero ang laki niyan. So ngayon, ako, wala na akong extra space. So medyo nahihirapan ako ng konti, nahihirapan akong haluin. Ngayon, natitempt akong ilipat sa ano, mas malaking kawali. Ano, gawin ko ba? Yan. Medyo nawiwirduhan lang ako na ano, na hindi ko talaga itutustahin yung karne. Pero tutuyuin ko naman to. Pero again, kayo, kung gusto yung tuyuin yung karne, walang problema doon. Check natin yung tinapay natin. Okay pa naman sila. Ganito yung ginagamit ng iba at ito yung susundin ko. Yung sliced cheese na natutunaw, ginagawa nila doon, nilalagay nila sa taas na ganyan. Kaya hinahayaan nila yung steam lang ang diretso na magtunaw sa keso. Diba tunaw na yung keso taas? Ginaganyan nila ang diretso, tapos diretso sa karne na gano'n, sa tinapay na gano'n. Talaga may gano'n yung sorry. Magsabihan mo yung bata mo, ha? Tell your kid, ha? Okay lang yung pake. Ay, sir! Nag-combo effect kasi ito kasi. Hindi, nagigets ko yun eh. Pag may bato ng bola sa akin, ganyan, amati ko maaliw pa kung ganun eh. Pag may nagbato talaga ng joke, sasaluhin talaga nung isa. Oo. Gets ko yun. Yun na, tunawin na natin keso. Ha? Oh, tinamaw. Diba? Oo. Takpan na muna natin yan kasi yung tinapay natin, mukhang okay na rin. Aliw po. Hay! Pero syempre, lalagyan muna natin yan ang ating Lady's Choice Cheddar Cheese Mayo, pare. Teka lang natikman ko kasi yun kanina sa hotdog. Tikman ko ng standalone. Parang siyang cheese sauce lang, no? Okay. Etong sandwich na to ay halos wala talagang acid to balance it out. Pero dahil maglalagay tayo nito, may konting-konting acidity siya na bagay din sa lasa ng keso. Magkahalo na nga di ba? Saktong-sakto to, pre. Lagyan natin dyan. Yun, damihan mo. Skalat lang natin. Actually, no, yung paglalagay ng dressing sa ilalim, may purpose talaga yan, hindi lang para basta masarap. Kasi yan ang pumipigil dun sa mga katas-katas ng palaman mo na pumunta dun sa tinapay at maging sagi siya, pare. So may purpose din talaga siya. Kuha tayo niyan, ilalagay natin dayan. Tingnan mo. Pre, ang ganda niyan. Pag yan, baon ng anak ko, kahit di sumagot na exam yan, papasa. Manghingi yung teacher Anya, what's that? This is Pinoy cheesesteak sandwich made by my daddy. Oh, okay. Can I have some? Can you pass me? Ang ganda, pare. Sa lahat na ginawa natin, ito yung pinaka-mabilis kasi ito yung pinaka-konti yung components, diba? Pero dahil nga nagawa na natin yung components ng iba, madali na yun. So, assemble na natin. Next natin is yung po boy, pare. Karoon ulit, pre. Dito sa sandwich na to, medyo malalaki yung components niya. So, ako tingin ko okay lang magbawas, pare. Kaya ng konti laman sa taas. Huwag yung tapon. Ayun nyo, di ba? Tapos syempre, pre, ito ang gagamitin natin dyan. Lady's Choice. Roasted garlic mayo, pare. Para mas maganda, taas at baba, lagyan natin. Right. Yan. So, dahil pababayan, huwag nyo nang ikalat. Okay na yan, pre. So, lagyan natin yung gulay component natin dyan sa baba. So, yung hipo natin. Buhay pa. Sariwang-sariwa. Actually, ang ginagamit talagang tinapay sa po'boy ay medyo malambot talaga ng konti. Pero, personal preference ko na lang yung lutong di ba? At eto na, pare. Tingnan mo. Pare, nakakatakam yan. Parang gusto ko tuloy suntukin si Ian. Pero, kesa gawin ko yun, pare. Gawin na lang natin yung last na sandwich natin at yun ay ang ating banh mi, pare. Ako, tingin ko mas maganda hiwain natin dito sa medyo taas ng konti. Dito sa banh mi, medyo magbabawas talaga ako ng laman dito. Liver pate, lagyan natin dyan sa loob, di ba? Tapos syempre, ang gagamitin natin dyan ay ating Lady's Choice Spicy Mayo, pare. Yan, lagay mo rin dyan. Lagay mo rin sa taas, di ba? Tama. Yan, kalat natin yan. Ganda ng nokma natin. Ay, hindi. Mamaya na yung chicken. Dapat nasa taas to. Para kita. Ito na lang muna. Pickles muna natin. Total, nabigyan na natin ng waterproofing yung tinapay natin di ba? Dahil nga sa ating Lady's Choice Spicy Mayonnaise. Ay, nako. Ang sarap nito, Alvin. Yun. Tapos, syempre, hindi pa natatapos doon. Meron pang pipino yan, pare. Latag lang natin dyan. Naku, sobra. Tapos yung chicken natin, natitempt akong dagdagan pa pero usod na lang natin, ha? Tapos, para lang masarap. Hindi ko nalalagyan ito, pero tuluan lang natin yan. Yan. Kadahunan sa taas. Sara na natin yan. Apakaganda. Bigla na may lumalapit na plataw. Ayan, at eto na, pare, ang ating banh mi. Ang gagandang tingnan. At syempre, malamang masarap din yan. Dahil, ginamitan natin yan ng ating Lady's Choice Flavored Mayonnaise. Pare, nanggigigil ako. Ano kaya una kong titikman dito? Hindi ako makapag-isip, pare. Pero sige, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, soma ka muna. Konti lang. I'm dirty jeans and a 4x4, cruising
Ito na muna una natin tikman pare. Ang ating banh mi na syempre mas pinasarap natin gamit ang Lady's Choice Spicy Mayonnaise pare. Irashimasu. Eh, ba't mo yung ratio ng palaman sa tinapay niya, di ba? Isa pa, hindi ko nalasahan. Mga tatlong batang nanonood dyan. Alam ko may tatlong batang nanonood dyan, yung mga nasa school. Pumasok kayo ha, huwag kayo magka-cutting, pare. Kasi pag nag-cutting kayo, hindi kayo luluto ng nanay nyo neto. Amidi, ano ka dito? Oh, tikman mo. Sige, bigyan muna kita ng 5 minuto bago nguyain niya. Okay, bago ako magsalita, kasi may nagsabi na binibigay ko daw sa inyo yung mga gusto kong sabihin nyo. Diba? Kasi habang tumitingin, nagko-comment daw ako. Amidi, anong masasabi mo sa pagkain? Di ba ang sarap? Ay, sorry! Jesus, ang sarap pagkagat ko dun sa labanos. Yung konti anghang naramdaman mo. Yung anghang nga ng ating Lady's Choice Spicy Mayonnaise, mild lang. Hindi siya non-existent. Pero ano siya, it's something na kaya ng karamihan, 'di ba? Oh, uwi mo na 'yan. Okay, kaya to. Sa'yo na 'yan, oh. Ako ay like ko sinasabi dito, ako talaga ay gulay man. Gulay man talaga ako. Mahilig talaga ako sa gulay. Yung ganung karaming gulay, okay sa akin 'yun. Pero magigets ko, sabihin niyo na ang dami masyadong gulay, ang konti nung karne. Nasa sa inyo na 'yan. Pero pre, legit yung sandwich na to, pag to naubos mo, busog ka pre. Kainin mo to ng lunch. Baka alas 3 na madaling araw, busog ka pa rin pre, 'di ba? Sobrang sarap. Tsaka feeling ko to a certain degree healthy rin naman siya, 'di ba? Kasi ikaw gumawa sa bahay niyan. 'Di ba? Tsaka pwede mo again paglaruan. Ito, hindi naman sa ginamit natin dito yung spicy mayonnaise. Pwede rin natin gamitin ng Lady's Choice, roasted garlic mayonnaise yan, pare. Pwede rin talaga. Kanina nga, medyo nababaliw ako. Gusto kong paghalu-haluin lahat Oo, pwede yun, pare, 'di ba? Pero legit pre, sobrang okay nitong sandwich na to, 'di ba? Okay, tayo sa pangalawa. Ang ating Pinoy cheesesteak, sorry. Pare, tingnan mo. Ganda. Tumingin keso, pre, nag-uumapaw, di ba? Tapos ayun, ayun yung Lady's Choice cheddar cheese mayo natin, pare, di ba? Okay, parang gusto kong dagdagan. Dagdagan natin ito. Kasi nga, pre, etong sandwich na to ay rich talaga. Kasi ang gulay component lang nito ay sibuyas, di ba? Yun lang talaga. Pero eto kasi may konting acidity kasi mayonnaise nga to, pre, di ba? Tingnan natin dyan. Yun, ganon, pare. Kaya ako mahilig sa gulay. Kasi gusto ko yung balance sa binibigyan sa karne. Mahilig din naman ako sa karne. Pero yung karne ko, dapat nakababalansin ng gulay. Pero kung ikaw ay meat lover, pare, bagay na bagay sa'yo to. Alvin, halika din na So kung mapipiliin kita, karne o gulay? Karne, Sakto-sakto sa'yo to. Pero mo, parang siyang nasasaktan. Naiiyak pala. Yung creaminess ng cheese, natin. Lady's Choice, cheddar cheese mayo. So, karne. Tapos yung lambot ng tinapay. Tapos, okay sa'yo yung lambot ng tinapay. Yung medyo may lutong sa labas, tapos malambot sa loob. Okay sa'yo yun, di ba? Makakaupo ka na. Umiiwas pa, pinapaupo mo lang. Last, pare. Ay, ang ating poboy. Diba? Tingnan mo yan. Hipawn sa tinapay. Diba? Hindi ginagawa sa Pilipinas to. Aminin natin. Sabi nga sa'yo, lahat ng hipon dito sinisigang, pare. Lahat ng hipon dito ulam. Oo, hindi lang basta ulam. Pre, pag naghalabos kayo ng hipon, medyo luxurious na yun. Kung gusto nyo maghipon, tapos maraming makakain, sasabawan nyo talaga. Tama. Oo, diba? Par, masarap siya. Apa nga? Yung hipon natin, pre, asin lang ilagay mo sa hipon, masarap niya. Diba? Kaya ang gaganda rin tinimpla natin kanina. Tapos, admittedly, first time kong ginawa yung polenta ata sa hipon. I think first time ko siyang ginawa. Maganda siya. May texture play siya. Diba, no? Para siyang pre, para siyang mayahambing ko siya sa panko breadcrumbs, pero mas malutong pa to ng konti. Mas may texture pa to ng konti. May bago tayo. Ay, Rani. Si Rani po ay nagpagupit na. So, hindi na po kami mapagkakamalan. Para mapagkaiba po. Para mapagkaiba, diba? Tikman mo. Okay, kagatin mo yun. Ayun. Yan! Tulungan kita. Yan natin din na. Uy! Yan, okay. Okay. Magkapatid kami, naintindihan ko yon, pare. Ang sabi niya, the combinations of flavors is quite exquisite. Yun yung sinabi niya. Kasi talagang maganda nga naman talaga yung kombinasyon. Ito promise, yung lasa ng mga produktong to, aminin ko, nung nag-mystery box kami, nagulat talaga ako sa lasa. Na-impress ako sa lasa talaga. Like, hindi to wala na to dito, Wala yan dyan. Pero legit na-impress talaga ako sa lasa niya. Ina-expect ko talaga na mayonnaise na may konting dagdagan to. Hindi.
Talagang ano siya, damang-dama mo na bagong produkto siya. Damang-dama mo. Ako, na-appreciate ko tong produkto na to. Yun ang sinasabi ko dito. Talagang kaya niyang i-transform yung sandwich mo into something different. For example, eto. Kumuha ka. Magkita to tayo. Sa bahay, ang sandwich natin, isa, dalawang palaman lang. Diba? Doon tayo sa medyo savory. Ham and cheese. Ham and cheese. Simple yun. Minsan nga, ham lang eh. Diba? Minsan nga, cheese lang eh. Diba? Pag meron ka, kahit ham and cheese, ham lang, cheese lang, lagyan mo ng bawat isa neto, ang bawat sandwich, mag-iiba talaga. Pare, mag-iiba talaga. Bawat sandwich na gawin mo, na may ibang dressing, mag-iiba talaga siya. Ngayon, naisip ko lang ngayon to meron kang maraming kombinasyon dito. Meron kang tig-isa, meron kang pinagsama-saming tatlo, meron kang tig-dalawa. Di lang ako marunong mag-multiply, pero kung kaya ko i-multiply yun, ang daming kombinasyon nun, pare. Kasi pwede mo silang paghalu-haluin talaga, di ba? Kaya mga inaanak, itry nyo tong ating sandwich three-way sa ginawa natin. Ang sandwich kasi, sobrang daming kombinasyon yan. The possibilities are endless pagdating talaga sa sandwich. So, hindi lang ito, pare. Kung meron pa kayo naiisip ng mga sandwich, pwede natin gawin gamit ang ating mga Ladies Choice flavored mayo. Comment nyo lang sa baba, pare. Ulitin ko lang yung mga ginawa natin, ha. Gumawa tayo ng banh mi. Ginamit natin din yung Ladies Choice spicy mayo. Tapos shrimp po boy sandwich. Sa ginamitan natin ng Ladies Choice roasted garlic mayo. Tapos yung ating Pinoy cheese steak sandwich, pare, na ginamitan natin ng ating Ladies Choice cheddar cheese mayo. Pare, napakasarap nila lahat. At sa totoo lang, napakadali. Ang sandwich pwede mong gawin kung gaano kakomplikado, kung gaano kadali na gusto mo. Etong mga produkto na to, pwede to sa matanda, pwede sa bata, kasi merong maanghang na pwede medyo pang daddy. Yung cheese na pwedeng pambata. Yung garlic na pwede sa lahat, di ba? Pwede pambaon, pwede pang party, pwede pang handaan. Lahat. Pare, tsaka sa totoo lang, eto, kasi sa bag ko to eh. Oh, akin na yung bag ko. Oh, 'di ba? Oh, pwede ko rin dalhin. May baon na ako, pare, 'di ba? Sobrang versatile niyan. Akin na nga 'yan. Sana maglabas pa sila ng maraming flavors ito. Meron akong suggestion. Ladies choice, kung nakikinig kayo, konti lang to. Meron lang akong konting suggestion. Roasted sesame mayo. Ay, sarap. 'Di ba? Wasabi mayo. Pwede 'yun. Ang sarap nun, 'di ba? So 'yun nga, maraming salamat mga inaanak sa panonood. Try niyo 'ton lahat ng ginawa natin. Napakasarap, napakadali. Syempre, try niyo rin 'tong mga Ladies Choice flavored mayo. I love you mga inaanak. Hanggang sa muli. Sana manood pa kayo kahit payat na ako. Exercise ako lagi. Aliw!